According to one author, there are 3 things for you to be remembered when you are gone. First, plant a tree. Second, write a book. Or third, have a child. 3 bagay para hindi ka makalimutan pag wala ka na dito. Magtanim, magsulat ng libro, o magkaroon ng sariling anak. Maaari na may iba dito sa atin nakapagtanim na. Hindi lang siguro puno, maaring halaman. Lalo na nung panahon nung lockdown o nung pandemic, marami naging plantito at plantita dito. Yung iba siguro sa atin dito nakapagsulat ng libro o nakagawa na o nakapagsulat na ng liham sa mga minamahal nila sa buhay nila. Siyempre, mga ilan dito sa atin, may mga sariling anak o nakapag-alaga na ng mga bata. Pero wag lang po natin ibaling ang atensyon natin patungkol sa mga bagay na ito. In our gospel for today, Jesus said to His disciples, I have told you this while I am with you. Ang mga bagay na ito'y sinabi ko, samantalang ako'y nananatiling kasama pa ninyo. Ano po ang nangyayari na ngayon? We are already on the path towards the ascension of Jesus. Ibig sabihin, namamaalam na si Jesus sa kanila. Kumbaga, ito na po yung mga pagkakataon na maririnig na natin sa ating mga ebanghelyo sa susunod na mga araw, ang mga last and will testament ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Ipinaalala niya mga tinuro, mga ibinilin, at mga ginawa niya. Ating inaalala at ngayon sinusundan ang mga bilin ni Jesus para sa atin. Kaya na ang pandiyaya sa atin, what is the invitation for all of us? Sa paanong pamamaraan ka gustong maalala ng iba? How do you want to be remembered by others? Ikaw ba yung taong gustong ialala ng iba o maalala ng iba na naging mabuti? Gusto mo bang maalala ng ibang tao na yan yung taong mataray? Pag wala ka na ba, sino ka ba sa ibang tao? Maalala ka ba nila na nakangiti lagi? O yung taong nakasimangot? Sino ka kapag wala ka na dito at paano ka iaalala ng iba? Dearly beloved, what is your legacy? Now in silence we pray. Dearest Lord, help us to follow your footsteps, to be remembered by others on how we always remember you, now and forever. Amen.